Isang mapagpalang Sunday po sa bawat isa po sa atin, mga kapatid ko at kaibigan ko sa Panginoon. Good morning po sa inyong lahat at syempre sa ating Panginoon. Good morning po Lord sa umaga po na ito. Marami pong salamat sa pagdako mo po sa amin, sa akin sa umagang ito upang ma-share po Panginoon ko ang iyong salita. Panginoon sa umagang ito na ibinigay niyo po hindi lang para sa amin, Panginoon ko. Yes, Lord. Kaya purihin ka. Salamat sa iyo sa umagang ito. Amen. And yun po mga kapatid, kaibigan, isa pong mapagpalang umaga po sa bawat isa. At sa umaga po na ito po yung salita ng Panginoon na inilagay po ng Diyos sa aking isip kanina po. At ito po yung makikita po ito sa aklat po ng Juan chapter 15 verse 5. Sabi po dito sa salita po ng ating Panginoon na mapanghahawakan po natin sa buong maghapon po na ito is yung sa Book of John o sa aklat ng Juan chapter 15 verse 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Sabi po ito ng ating Panginoong Hesus sa ating lahat na tinutukoy po ng ating Panginoong Hesus ang kanyang sarili sa pamagitan po ng puno ng ubas. At yung sanga, tayo po yung mga sanga. Tayo po yung mga sanga po ni Jesus na si Jesus po, siya yung ating puno ng ubas. Sabi din dito, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Kapag tayo po ay nanatili doon sa puno ng ubas, which is si Jesus Christ, magbubunga po tayo ng sagana. Magbubunga po tayo ng marami. Ngunit, kung hiwalay po tayo sa kanya, wala po tayong magagawa. Amen po. Ibig sabihin, si Jesus po, siya yung puno ng ubas, tayo po yung sanga. Amen? Parang sa isang puno, di ba po, sa isang puno, hindi nawawala sa puno yung sanga o yung bunga. Amen? Kailang sa isang puno, magkasama po yung sanga. Hindi sila pwedeng magkahiwalay kasi hindi po magbubunga, amen, yung isang bunga o yung sanga kung hiwalay siya sa puno. Amen po. Parang ganoon din po tayo sa Lord na kailangan po natin manatili sa Panginoong Hesus na ang ating Panginoong Hesus siya po yung puno ng ubas ng ating buhay at tayo po yung mga sanga niya. And sabi niya na kapag tayo daw po hiwalay sa Kanya, amen, wala tayong magagawa. Amen. Pero kung tayo mananatili sa Kanya, tayo po ay magbubunga ng marami. Ibig sabihin, ibibless ng Lord yung buhay natin. Hindi yung siyempre isipin natin baka i-bless tayo ni Lord ng mga salapi, mga material na bagay sa mundong ito. Hindi po. Ang blessing, yung sagana, pararamin tayo ng Lord is yung mga salita niya. Amen? Padadamihin ng Lord sa ating buhay. At lalakad tayo na namumuhay sa mga salita niya. Amen po. And at the same time, pagagandahin ng Lord yung buhay po natin. At saka, kung tayo po hiwalay sa Kanya, kahit anong gawin natin, kahit anong sikap natin sa buhay, wala tayong magagawa. Tayo lamang po yung mahihirapan, mapapagod, amen? Minsay magsasawa sa ating mga ginagawa, lalo pagdating sa trabaho. Pero kapag kasama mo ang Diyos, amen po, lahat magiging magaan, lahat magiging masaya, lahat magiging payapa. Kaya kapatid, manatili ka sa puno ng ubas mo, na which is si Jesus Christ. Tayong lahat mag-stay kay Jesus dahil kapag tayo nanatili kay Jesus, lahat kaya nating gawin. Lahat kaya natin mapagtagumpayan sa buhay po natin. Amen? So yun lamang mga kapatid, muli isang mapagpalang umaga po sa atin sa umagang ito. At ito yung nais na ma-share sa atin ng Lord para sa bawat isa na mapanghawakan natin sa buhay natin na manatili tayo sa puno ng ubas natin. At yun ay si Jesus Christ. Amen? So yun lamang mga kapatid, ang pag-ingat ng Panginoon ay sumaatin sa buong maghapon na ito. Once again, good morning po and blessed Sunday everyone. Bye! Good morning! Shalom! Jesus loves you!